What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. Nitong Martes, April 14, 2026, ay dumalo sa pagdinig ng House Committee on Justice ang umano'y dating bagman at aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga kaugnay sa impeachment complaints ng Vice Presidente. Doon ay nagpakita si Madriaga ng ilang mga ebidensya na may personal na koneksyon sila ni VP Sara, taliwas sa naging pahayag ng kampo ng Vice Presidente na hindi raw niya kilala si Madriaga. Isa sa mga naging claim ni Madriaga ang tungkol sa painting na nasa likod ni VP Sara batay sa Annex B ng kanyang supplemental affidavit. Makikita sa naturang painting ang isang babaeng walang mukha. Tinanong ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, na siyang chairperson ng komite, si Madriaga kung ano ang kaugnayan ng naturang painting sa supplemental affidavit niya. Ayon kay Madriaga, niregaluhan daw niya si VP Sara ng isang painting na gawa umano ng isang iskolar mula sa Laguna. Madam Chair, The Honorable Sendanya. just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. Honorable Sendanya, is Meron po. there? Meron. Okay. Can we flash again the picture? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. Ibinahagi naman ng Facebook user na si Brian Lim ang screenshot ng pag-uusap nila ng isang voluptuous artist na family friend daw niya. Makikita sa mga litrato ang naging reaksyon ng nasabing artist sa naging pahayag ni Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice. Bagamat tinakpan ni Brian Lee ang pangalan ng kausap niya sa chat, ang voluptuous artist na tinutukoy niya ay ang Davao-based artist na si Tanya Gaisanoli. Sa mga hindi nakakilala sa kanya, si Tanya Gaisanoli ay isang Filipino visual artist mula Davao na kilala sa kakaibang estilo niya ng pagpipinta, lalo na ang mga artwork niyang kadalasang walang mukha ang subjects. Naipost ni Tanya sa kanyang Instagram account noong 2021 ang litrato ng kanyang mixed medium art na pinamagatang senyorita na ginawa niya noong 2020. Inilahad ni Tanya sa kanyang post sa Instagram stories nitong Martes, April 14, 2026, na siya ang nagpinta at nagbigay ng isang painting kay VP Sara noong alkalde pa lamang ito noong 2021, taliwas sa naging pahayag ni Madriaga sa pagdinig. Anya, I gifted this painting to VP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Nahalungkat naman ng netizens ang lumang Facebook post ni VP Sara noong 2021 sa Facebook page na Inday Sara Duterte, kung saan makikitang pinasalamatan niya ang isang Davaoeña artist dahil sa painting na regalo sa kanya. Bagamat hindi niya pinangalanan kung sinong Davaoeña artist ang tinutukoy niya, sinabi niya sa kanyang post na lahat ng mga paintings ng nasabing artist ay walang mukha.
Samantala, sinabi ng legal counsel ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad sa panayam sa DZRH 2x2 nitong Miyerkules, April 15, 2026, na 99% similar umano ang painting na gawa ng iskolar ni Madriaga sa painting na gawa ni Tanya. Dagdag pa ng abogado, hindi lang daw si Tanya ang may monopolyo ng painting na yon. Teka muna, yung pala And then isang yung painting na niregalo daw, bakit may nagdi-deny ngayon na? Yung isang Davao-based artist na nagsabing, hindi sa kanya yan, akin yan, siya daw gumawa nitong painting. Ang pangalan nitong babae na Davao-based visual artist ay Tanya Lee. Ano yun eh? Tanya Gaisano Lee. Siya daw ang may-ari ng painting na yan at siya gumawa nun. Na ano pa yan? Kung mapupunan mo kapon sa Zoom meeting, di ba piniplay yung nilabas sa screen, yung mga Zoom meeting ng Isip Sara, tapos mayroong painting sa likod si VP Sara. Yung babae na walang mukha, tapos parang may bilog sa likod, parang buwan. Yan. Yan, narinig ko yan kahapon. Ang konteksto niyan ganito. Meron, hindi ko pala may forward sa'yo, no? Meron talaga siyang mga painting na ganon, 99% similar to that. Ang pinakaiba lang yung parang ponytail yung buhok ng babae sa likod. Because meron talaga isang taga Laguna na scholar niya na nag-drawing ng ganong painting. We have pictures of that. Kaya meron kami yung photo, mamaya si-share ko sa after mag-usap na. Sige nga, Hawak niya yung similar photo sa ganon. Tapos yung babae na nagdo-drawing doon sa Laguna, may hawak siya. So hindi lang yung taga Davao ang may monopoly ng painting na yon. So example, binigyan kita Jerry ng painting na ganon. Tapos habang nagsusum tayo, naka-display sa likod mo. So sabi ko, Jerry, yan yung painting na binigay ko sa'yo. Then pwede mo sabihin, hindi, binili ko to sa ibang mall. Diba? So, hindi parehas ang binigay ko sa'yo. Maring yun na nangyari. So meron kaming photo na talaga hawak ni Ramil yung similar painting and yung painting na ganon yung itsura ng Kasama yung gumagawa. Yung Pilipiniana na suot, yung kulay na green, yung pambaba na yellow, yung background na yellow, meron kaming pareho. Sabi nitong So, sabi nitong si Tanya Gaisano Lee, anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Siya daw po ang nagregalo nun kay VP Sara noong 2021. Actually, we never claimed na about the name nung babae na yun na nag-claim na scholar siya. Sinabi ni Ramil, yung painting na yan, regalo ko sa inyo yan, gawa ng scholar ko. Which is true. Kasi may scholar siya na nagpipainting ng ganong design. Ang sabi ni Ramil, dalawa yan, attorney. Dalawa yan ganyang pinagawa ko sa scholar ko. Yung isa, kinuha ng BPSG, tapos yung isa, nasa bahay ko sa Laguna. So when he saw yung painting na yon na 99% similar, sagot niya, yan ako nagregalo niyan kay VP Sara. Ngayon kung talagang i-authenticate yung painting ngayon sa likod, edi wow, sa'yo nga yan, kasi similar nung niregalo ko. Pero kung mo, iba parang ganito, di ba? Maring yung naka-display sa likod mo, genuine, yung naregalo ko sa'yo, imitation. Kung pwede sabihin na, akala ko yan eh, kasi parehong Pwede naman ganun. Yes, Okay. Pero Sa ngayon ay wala pang reaksyon o komento si Tanya tungkol sa naging pahayag ng legal counsel ni Madriaga.